Mami Annex, sobra akong nag-alala kay Susan, Mami Annex, at naawa ako sa kanya. Lalo na yung makita ko na umiiyak siya at isinisigaw ang aking pangalan habang nakaluhod paharap sa barko na papalayo sa pantalan, Mami Annex. Gusto ko siyang lapitan at yakapin at sabihin na andito lang ako. Subalit hindi iyon nakakatulong, Mami Annex, kung sakaling ginawa ko yon. Dahil hindi talaga magbabago ang aking nararamdaman para sa kanya. Bilang nakakabatang kapatid o kaibigan o best friend lang talaga ang kaya kong maibigay sa kanya, Mami Annex. Kaya hinayaan ko na lang siya, Mami Annex, nang umiyak ng gabing iyon. Hanggang sa pagdesisyonan niya na umuwi at hinatid siya ng tricycle pa uwi sa kanila at sinundan ko lang iyon ng palihim. Nung makauwi ako sa amin, Mami Annex, masyado nang malalim ang gabi at hinihintay pala ako ng aking ina. Hindi ko namalayan, Mami Annex, na dahil sa pagod at pag-alala ko kay Susan, hindi na ako nakapasok sa aking kwarto at doon na nakatulog sa sofa. Subalit, hindi ko namalayan, Mami Annex, na napanaginipan ko na pala si Susan. At dahil doon, sobra akong takot sa aking panaginip sa aking nakita, Mami Annex. Buti na lang at ginising ako ng aking ina at umaga na iyon. Binangungot daw ako, Mami Annex. Dahil parang totoo yung aking panaginip, agad akong nagdesisyon at nagpaalam ako sa aking ina na ako ay pupunta sa bahay ni Susan. Kaya Ma, ang sama ng panaginip ko. Aalis ako, Ma. Pupuntahan ko si Susan sa kanila. Gusto kong bisitahin at kumustahin kung okay lang ba siya. Masama talaga yung panaginip ko, Ma. Baka kung ano nang ginawa niya sa sarili niya, Ma. Ay, nako, Dante. Bunga lang iyan ng iyong pag-alala kay Susan kagabi dahil nakita mo siyang umiiyak. Panaginip lang yun. At hindi yun totoo. Mag-almusal ka muna. Aba, hindi ka ba papasok sa trabaho mo ngayon? Dante, kapag puntahan mo si Susan sa kanila, paano makamove on yung tao, Aber? Huwag ka ngang masyadong mag-alala sa kaibigan mo. Kailangan ding matuto ni Susan, Dante. Kailangan din niyang tanggapin ang kabiguan. Palibhasa kasi, nag-iisang anak. Kahit hindi gaano sila kayaman, pero naibibigay din naman ng kanyang mga magulang ang kanyang pangangailangan. At masayahing bata, si Susan. Kilala ko ang batang yon. Hindi niya magagawa ang iniisip mo, anak. Huminahon ka nga. Ay nako. Sige na. Maghilamos ka na doon at mag-toothbrush. Halika na dito sa kusina. Nakahanda na yung agahan. Aba, malamig na to. Si Papa mo nandito na rin sa kusina. Halika na dito, ha. Dante, bilisan mo, ha. Hindi ka na nga pumasok sa kwarto mo. Diyan ka na natulog sa sala. Halika na. Bilisan mo. Opo, Ma. Sige. Maglamos lang ako, Ma. Anong oras na pala? Ba? Mag-aalas 8 na. Pero sasaglit ako doon. Sasaglit ako doon kina Susan. Puntahan ko sila tita at saka si tito. Kukumustahin ko si Susan. Tama. Hindi talaga ako mapalagay. Parang totoo yung panaginip ko.
ko lang to iiwan tong motor ko. Puntahan ko sila tita at saka si tito sa tindahan. Sila lang nandyan. Hindi yata sumama si Susan sa kanila. Lapitan ko sila tito at saka si tita. Oy! Andante! Abay, naparito ka anak. Anong sadya ha? Ay, akala ko nasa Cebu ka. Aba, bumalik ka ba galing Cebu? Ha? Good morning po, tita, tito. Mano ho? Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Kaawaan ka ng Diyos. Oh, bakit ka na parito? Anong sadya? Pumunta ka pa dito sa merkado, nangangamoy isda dito. Kumain ka na ba ng agahan? Meron kaming mga kakanin dito. Meron din kaming tsokolate at kape. Kumain ka muna anak. Anong sadya ha? Tita, kumain na ako. Salamat. Kumustahin ko lang sana si Susan. Kumusta na ako si Susan? Ay, iwan ko pa sa batang iyon. Simula nung umuwi siya galing sa inyo, sabi niya sasabay daw siyang magsimba sa iyo at sa ninong at saka sa ninang niya. Ang saya-saya pa niya noon nung pumunta siya sa inyo. Pero nung umuwi siya, ay ang lungkot-lungkot niya. Tinanong namin siya ng tatay niya pero hindi naman siya sumagot. Dumiretso lang siya sa kwarto niya. Ay, ang akala namin ay pagod lang. Pero simula noon, hindi na siya nagkikibo. Hindi na rin halos kumakain. May problema ba kayo anak? Niyaya namin siya kanina. Katok kami ng katok. Ayaw daw niyang sumama. Ay, pagod daw siya. Nagtaka ako anak kung bakit biglang nagkaganon ang anak ko. Hindi naman siya dating ganyan. Hey, puntahan mo nga. Puntahan mo doon sa bahay. Tingnan mo kung kumusta na siya. Baka sakaling kung makita ka niya ay sisigla siyang uli. Anak, hindi naman siguro lingid sa iyong kaalaman na yung anak namin ay mahal ka. Napansin ko yon simula noon pa. Ang akala nga namin ay may relasyon kayo. Ano bang nangyari? Ha? Ano bang nangyari? Bakit nagkaganon na yung anak ko? Ha, Dante? Tita, ipinagtapat niya sa akin ni Susan na mahal niya ako. Nagsiselo siya dahil nalaman niya na meron akong nobya. Pilit kong pinapaunawa sa kanya, tita, na hanggang kaibigan at nakakabatang kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Pero sige lang, tita. Puntahan ko siya ngayon sa bahay. Puntahan ko siya ngayon. Sige, tita, tito. Aalis na ako. Dante, sandali lang. Tito, bakit ho? Dante, alam mo naman siguro na nag-iisang anak lang namin, si Susan. Mahal na mahal namin si Susan, Dante. Kung anong gusto niya, pilit namin inaabot at ibinibigay. Gusto lang namin maging masaya ang aming anak. Dante, nakikiusap ako. Nakikiusap ako na hanggat hindi mo siya kayang mahalin, naway hindi mo ipakita sa kanya na may iba ka na. Sana maunawaan mo yung nararamdaman ko bilang magulang ni Susan, Dante. Ayaw naming mapahamak ang aming anak.
Maawa ka sa aming anak. Sana maunawaan mo rin. Ako bilang magulang, nakikiusap ako, Dante. Tito, hindi ako mangangako pero susubukan ko. Susubukan ko, Tito. Dante, awang-awa ako sa aking anak. Dahil kagabi umuwi siyang umiiyak. Hindi namin alam kung saan siya galing. Gabi na yon. Maawa ka, Dante. Alang-alang sa amin na magulang ni Susan. Unawain mo ang sitwasyon. Pahupain mo ang kanyang nararamdaman, Dante. Mahal na mahal namin si Susan. Baka kung anong mangyari sa aming anak, hindi namin makakaya yon, Dante. Maawa ka. Puntahan mo ang aming anak. Puntahan mo siya, Dante. Sige ho, tita. Puntahan ko po si Susan. Hindi ako mangangako pero susubukan ko. Susubukan ko, tita. Sige ho. Aalis na ako. Maraming salamat, Dante. Tatanawin ko itong utang na loob. Maraming salamat talaga. Tita.